Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 9 to 15, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. So let's see, Cancer, what's coming to you this week. Your overall energy is the Magician. Wow. So, kayo ay nag-explore ng inyong mga galing, talento, no? Yung iba sa inyo, meron kayong parang natutuklasan or matutuklasan na iba nyo pang abilidad or iba nyo pang kaalaman na maaring nung una hindi kayo ganun ka nagtitiwala sa sarili nyo na hindi naman ako ganun kagaling or hindi ko alam yan. But maaring nagkaroon ka ng opportunity na na-explore yun. Tignan mo, isa siyang cocoon na malapit na siyang maging caterpillar. Malapit siyang maging butterfly. So, ibig sabihin yan, it's like you are about to become transformed, no? You are stepping into your own power, Cancer. Let's see your possible challenge. Oh, naku. Cancer. So, possible challenge ninyo, may mga temptation sa paligid. Pag sinabi natin temptation, hindi lang naman yan sa sa relationship. Pwede rin temptation yan sa mga alam mong bawal sa'yo. Let's say, pagkain na alam mong hindi nakakabuti sa'yo. It's not good for your health. So, ayun yung kailangan mong paglabanan. Releasing unhealthy habits. Kasi, kung meron kang i-enhance or i-improve sa sarili mo, kailangan meron ka ring i-let go na alam mong hindi nakakabuti sa'yo. Para mas doon ka nakafocus sa improvement. Let's see your blessing. A blessing, opportunity, Queen of Cups. So this is opportunity to take care of yourself, to practice self-love, self-care. Kasi this is a nurturing energy. Someone who talagang connected sa kanyang sarili, connected sa kanyang needs, especially yung emotional needs. And as an opportunity, I think you're going to be more expressive of your feelings. Mas ilalabas mo ang totoo mong nararamdaman, hindi mo na itatago. Minsan kasi, yung pagtatago ng totoong nararamdaman natin, akala natin, nakakabuti yun kasi hindi na nalalaman ng iba. Pero actually, sabi nga, ikaw rin yung nagsa-start ng war within yourself. Na parang, limbawa, meron kang, nagtampo ka sa isang tao kasi na-offend ka sa sinabi niya. Pero, hindi mo yun in-address, hindi mo sinabi sa kanya, hindi niyo pinag-usapan. So, akala nung other person, okay lang, walang problema. Tapos, sinarili mo lang. Pero, sa totoo lang masama loob mo. And then, eventually, naipon siya ng naipon hanggang sa, ayun, bigla na lang magagalit ka or pwedeng magwawala ka or meron kang, minsan kasi iba gumagante sa isang tao na hindi niya alam kung bakit siya ginagantihan. O parang ganon. So, it may create some issues, challenge in the future with your relationship with others. Pwedeng magkaroon ng conflict. So, ngayon, may opportunity ka na, feel your emotions, no? Because your emotions, your feelings are valid. Your blessing, Two of Pentacles. You're busy. Oo. Meron kang multiple streams of income. So, hindi lang isa yung source of income mo, hindi lang isa yung pinagkakakitaan mo. Kasi pwedeng may trabaho ka na, tapos yung asawa mo may trabaho rin. O, di ba? Multiple source of income yun, dalawa kayo. Or may business kayo on the side, meron kayong side hustle, di ba? So, yung iba naman, mamamanage nyo yung time, yung energy ninyo sa inyong trabaho or sa mga responsibilities na meron kayo. So, money, career, finances. Money, career, finances.
You have the Eight of Cups, walking away from a situation that is no longer serving your highest good. So, yung iba sa inyo, pwede nga alis kayo sa isang toxic environment sa trabaho because you feel like you don't deserve it. Meron ka nakita na ibang opportunity na kung saan mas worth it yung oras mo doon or yung performance mo na gagawin sa trabahong yan. You have the Four of Pentacles. I feel like you are really looking for stability in your income. Kaya kung sa tingin mo, hindi ka na-value sa isang company or sa isang trabaho na yan, you will look for other options. Kasi marami kang options. Oo, marami kang options available sa'yo. I think yan yung isa sa blessing mo rin. Okay, you also have the Nine of Cups. Hanapin mo talaga yung bagay na magpapasaya sa'yo. Yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng fulfillment in your career, your business, your finances. Maaring meron ka ring wish na matutupad pagdating sa trabaho mo, sa career, sa business, na pinupursu mo. But I'm seeing here someone na aalis sa isang sitwasyon na hindi na masaya or hindi na fulfilling pagdating sa career mo, business, or trabaho. Sa love life, you have the Page of Swords. Merong communication dito. Pero yung communication na yun, parang tinatabla nung isa. Maaring merong gusto makipag-usap sa inyo, pero ayaw nyo kausapin. Lalo na kung ito ay isang tao na toxic sa buhay mo. Parang, ito yung tipong hindi mo, kasi iniiwasan mo siyang kausapin dahil hindi mo alam or hindi mo matatansya yung sarili mo kapag nagsalita ka na kasi pwedeng masaktan mo yung kalooban ng taong yun kapag hindi ka nagpigil. Five of Cups, merong regrets, pwedeng merong disappointment with someone. Meron ka expectation sa isang tao tapos hindi niya naibigay sa'yo. So, mahirap yon. Mahirap rin kasi talaga na mag-expect. Kasi pag nag-expect ka, tapos hindi mo nakuha yung ina-expect mo, ayun na, disappointment na yon na pwedeng mag-lead sa challenge or conflict with someone. Kaya pagdating sa relationship, mas maganda yung open yung communication ninyo. Whether masakit man yan o hindi, ang importante, straight to the point, hindi kayo nag-a-assume. Hindi nyo hinuhulaan yung nararamdaman ng other person. You have series, nurture. Yes, you're going to focus on taking care of yourself, being more expressive sa mga taong mahal mo. You want to let them know that you care about them. Or maaring yung person sa paligid mo, they will show you the love that you deserve. Also have midheaven. Ayan. So, pagdating sa career path mo, talagang hinahanap mo kung ano yung life's purpose mo, yung iyong destiny. I think some of you, ang isa sa priority ninyo ngayon talaga yung career path ninyo, whether this is business or job. Kasi you are trying to be in alignment of your dreams, your goals. O, diba? May Pluto rito. So, meron talagang change. There is transformation for you. Things are changing for the better. Maaring ang number 9 is very important in your life. Oo. Lucky 9. Diba? Lucky 9. Merong transformative na situation sa inyo. I feel like ang transformation na to, most of you sa career path ninyo or dun sa gusto nyong i-pursue sa buhay. Ayan, you are healing from your past at mas nagiging productive ka. You are becoming more active in, taking actions sa mga goals mo. Ayan, you are focusing on mastering a craft. So, meron kami na master na trabaho, career, business, or abilidad mo na pwede mong masabi na ikaw ay expert dyan. Yes, meron ka talagang creative force. Wow, you are very much committed sa mga gusto mo pang ma-achieve sa buhay. So, pagpatuloy mo lang yan kasi meron tong magandang resulta for you. Peace.
Just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama-free zone. Ayan. So, maaring yung mga bagay na, na parang nagpapastress lang sa'yo. Kasi parang, minsan may mga taong naghahanap talaga ng drama sa buhay. Yung iba sa inyo, iiwasan nyo na yung mga ganong situation kasi ayaw nyo nang idamay yung sarili nyo sa stress, no? Lalo na kung ikaw idinadamay lang ng ibang tao. So, you're going to make peace with everyone. Iiwas ka sa makapagdamdaming conflict with someone. So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.